So ito na, mga kababayan, yung ating pag-uusapan. Dito tayo kay Sara Duterte na kung saan mga kababayan ay meron na ngang impeachment, dalawang impeachment po. Ayun, kamusta yung kakasuhan daw ni Pacman si Babalu? Di ba? Ito, mga kababayan, ipapanood ko sa inyo yung naturang dalawang impeachment agad to, mga kababayan. Diyos mio Marimar, talagang kakabahan po talaga, mga kababayan, itong kampo ni Sara, no, sa mangyayari. Ito po, mga kababayan, ha, bubuksan ko lang. Ito po. Ito, bubuksan natin. Nasaan na yun? O, ito. O, volume. Dalawang impeachment complaint ang magkasunod na inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ipinaliwanag ng ilang complainant kung bakit ngayon nila inihain ang impeachment complaint. Gayong February 6, ang unang inanunsyong pagtatapos ng one-year bar sa paghahain ng reklamo. Saksi si Bernadette Reyes. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa House Secretary General ngayong unang Lunes ng Pebrero. Unang naghain ng iba't ibang progresibong grupo na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment dahil sa abusado manong paghawak sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds mula December 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Kabilang dito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw noong December 2022. Ayan. Mahigit 73 million pesos ng pondong ito inisyuhan ng notice of disallowance ng COA. Ayon pa sa reklamo, inutos umano ni Duterte sa kanyang staff na gumawa ng mga di makatotohanang accomplishment report na suportado ng gawa-gawang liquidation reports at mga pineking dokumento. Ipinunto ang Which is, totoo po yun, mga kababayan, yung inutos na gumawa ng mga likwidadong report pero peke, katulad na po yan noong naalala ninyo, mga kababayan. Bago ko ipagpatuloy, gusto ko lang pong i-explain na which is doon sa complaint na paggamit ng mga faking dokumento ay ginawa na po nila yan noon. Kung naalala po ninyo, mga kababayan, yan po yung 15 million na kung saan nagbigay daw sila sa military dahil sa Youth Summit or Youth Conference Summit na kung saan, mga kababayan, itinanggi po ng military or ng EFP or Armed Forces of the Philippines na wala po silang natanggap na 15 million na kung saan itong opisina ni Sara sa DepEd ay kumuha pala ng resibo or certification na kumbaga nagbigay daw sila, piniki nila, gumawa sila ng faking resibo na which is nangyari po yan, no, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, makakalkal po talaga yan, no. Sa mga magtatanong, Kent, ano ba yan? Saan ba yan dyan? Kung totoo ba yan? Ito po, ha. Ipakita ko sa inyo kung gaano katotoo. Yung 125 million in just 11 days. Yung 70 million doon ay naka-red, naka-ano po yun, no? Ipinapa-explain po ng COA yun, mga kababayan, kasi bakit saan napunta itong 70 million na wala naman pong ginawang project si Sara, wala din naman pong ginawang, wala mang teroristang pumasok sa ating bansa, wala namang gera kung saan niya gamitin itong confidential fund na to. So hinanap ng COA at hindi din niya po nasagot. Ito po yun, mga kababayan, yung sinabi na namimiki sila, no, inutos na gumawa ng peking dokumento para may maipresent na nagamit daw di umano ang pera, na which is wala namang pinanggamitan pero gumawa ng mga peking dokumento. Katulad dito, mga kababayan, EFP, ito, peking resibo sa confidential fund. Nako po, mga kababayan, confidential fund. Sa totoo lang, mga kababayan, ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit. Binalabas naman ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez.
Ayan, isa po yan mga Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Ayan. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS Yes, that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. for our participants, we used the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Were you Diba? Kita ninyo, mga kababayan. Ganun po sila kamagnanakaw. Hanggat meron na konektado, halimbawa, nung nakaraan, si Sara ay DepEd Secretary. Hanggat alam niya na may ganap, no? Merong tawag dito, merong celebration, merong occasion patungkol sa DepEd, maghahanap siya ng paraan. Gagawa siya ng resibo or else yung malaking pagtitipo na yan ay hihingi sila ng certification dyan or halimbawa kopya, no, ng liquidated na gastos. Tapos ang sabihin nila, nagbigay sila para yung pera na kunwari binigay nila pero wala namang inabot, binubulsa. So kumbaga, yung i-report nila ngayon sa COA ay kumwari nagbibigay sila. 'Di ba? Pero wala pala. Kita ninyo mga kababayan, na ganyan po paano linlangin ni Sara, mga kababayan. Ultimo, ang Philippine Military, no, or ang Philippine National tawag dito, Armed Forces of the Philippines, no? Mga kababayan, ganun po kung paano ni Sara linlangin, paano gamitin basta makapagnakaw lang. Nako po mga kababayan, medyo kakaiba po talaga. Alam niyo, sa totoo lang, biruin niyo, magugulat-gulat na lang ang isang ahensya ng gobyerno na nakatanggap sila ng confidential funds na 15 million, pero noong binusisi nila kung saan galing, wala po silang natanggap kasi ang ginastos po ng mga kabataan na nagseminar dun sa Youth Summit ng AFP ay gastos po ng kanilang mayors yon, kanilang munisipyo. No, munisipyo po mismo nung lalawigan ng mga bata kung saan galing yung mga nagseminar sa military ay sila po ang nagastos. Wala pong ginastos doon ang DepEd sa pamamagitan ni Sara. Pero ang ginawa ng DepEd at ni Sara, kunwari, kumuha daw sila ng confidential funds na 15 million, ibinigay daw doon sa Youth Conference Summit. Ang tanong, paano nangyari? 15 million, mauubos mo? 3 days na seminar? Ilang libo ba ang bata na dadalo doon? Ako, ilang beses kami nagkaroon ng, tawag dito mga kababayan, nagkaroon ng seminars or di kaya mga facilitation kasi ako dati I'm part of Child Foundation. So hindi po kami uubos ng 100K in 3 days. Meron na kaming hotel niya, naka-catering na kami at lahat po yun, gastos pati mga pamasahe ng mga dadalo sa seminar ay refunded. No? So hindi po uubos ng 100 to 200K 3 araw na seminar. Samantala mga kababayan, yung Youth Conference Summit ay 15 million na samantalang wala namang natanggap ang Philippine military ng 15 million, 'di ba? Ganyan po sila kasinungaling at kamagnanakaw. Kaya nako, mga kababayan, malalaman na po natin. Malalaman na ang totoong katauhan ni Mary Grace Piatos.
pag natuloy iyan. So continue natin. Ang mahigit 2,000 acknowledgement receipt na nakitaan umano ng irregularidad gaya ng pirma ng isang Mary Grace Piatos na ayon sa PSA, Kita ninyo, 2,000, 2,000 resibo, no, na irregularidad. Ibig sabihin mga kababayan, kumbaga, hindi, may tawag dyan mga kababayan, yung hindi normal sa madaling salita. Ma'am Ganing Archola, hello po. Hindi siya normal na bakit halos lahat ng resibo ay pare-pareho ang presyo, halos lahat ng resibo ay pare-pareho isang buwan o ganito. Halimbawa, meron kang confidential funds na 600 million. Magugulat ka sa loob ng 3 taon, meron sa isang buwan dalawang beses gagastos ng 10 million. Tapos sa next month na naman siguro sa isang taon gagastos sila ng 50 million. Tapos pag tinanong mo kung saan galing yung pinanggastusan, anong binili, saan ginamit, anong pinanggamitan, ang ipakita nilang resibo ay maanumalyang resibo. 'Di ba? Kaya nga 2,000 ka resibo ang irregularidad na pinaghihinalaan or may something sa COA. Kita ninyo mga kababayan? Ganyan sila, style nila para makapagnakaw, gagawa ng... Actually mga kababayan, nangyari na yan, 'di ba? Nangyari na yan sa yung style ni Sara na confidential fund na yan. Nangyari yan sa mga local government, no? Katulad sa mayor's office, katulad sa mga city councilor. Kung naalala ninyo kay Roderick Paulate, 'di ba yung may mga ghost employee? So parang ganun ang ginagawa ng opisina ni Sara, mga kababayan. Gagawa sila ng payroll, example lang gagawa sila ng payroll, tapos halimbawa meron kang nilagay dyan 300 employee, tapos nagpi-payroll ka dito ng 100k per 5 katao, pero 300 yon. So sa 5 tao, 100,000 payroll yon. So ilang 5 sa 300 katao? Tag 100,000. So napakalaki po nun mga kababayan, 300 times 5. Times mo sa 100 yung per 5 katao. Ngunit mga kababayan, ang problema dyan, yung naka-payroll na yon ay wala. Kaya po ang nangyari mga kababayan, kaya magtataka po kayo ngayon, bakit may Mary Grace Piatos, may Kukoy Villamin, merong Ricardo Uwishi, merong Dudong Barok, Dudong Bungal. Kaya ganyan ang ginagawa nila mga kababayan. Ganyan ang ginagawa nila. Kung naalala ninyo sa issue ni Roderick Paulate, yung ghost employee, ganyan ang ginawa ni Sara. Kumbaga, itong confidential fund niya, may mga tumatanggap. Pero itong mga tumatanggap na to ay mga kathang isip lang. Kaya nga ang mga pangalan niya, nagugulat ka nga, nandun si Marian Rivera, nandun si Chil Jokno. Diba, Ma'am Brenda Barton? Sir Kendry and kay Sir Benji, Ma'am Aurora Hernais, may love shoutout po. Diba? Kaya kung magugulat kayo mga kababayan, kung naalala ninyo si Roderick Paulate, ganyan ang ginagawa, 'di ba? Nakasuhan si Roderick Paulate, nakulong. 'Di ba? Kasi biruin mo, magpapagawa ka ng payroll. Mary Grace Piatos, tumatanggap ng 5 million. Tapos si Kukoy Villamin, another 5 million. Si Ricardo Uwishi, tapos si Xiaomi, Realme, 'di ba? Si Dudong Barok, Dudong Bungal, Jugs Diluga, tagpa 5 million yun dun sa mga mga beneficiary. Ngunit mga kababayan, ang problema ngayon, itong mga pangalang ito na ipinipresent niya, isa na dyan si Mary Grace Piatos, noong i-search ito ng Congress, ang sabi, itong si Mary Grace Piatos ay walang birth certificate, walang rehistro sa NSO, wala ding death certificate kung namatay man. At higit sa lahat, wala ring address. So nakakapagtaka kung sino si Mary Grace Piatos. So ngayon, instead na sumagot si Sara, ang ginawa nila, minagic-magic nila. Diba? Minagic-magic nila. Tapos, ang nangyari mga kababayan, imbis na sagutin, ang ginawa, siya pa yung galit. Diba? Imbis na sagutin, siya pa yung galit. Tapos, nangyaring minikos-mikos doon sa Senado, hindi tinuloy ni Chis Escudero, imbis na forthwith, ang ginawa niya, dinili-dili. Kasabwat itong si Joel Villanueva, inadjourn. Diba? Ganun po sila, mga kababayan, minagic-magic. Kaya nga, wag na po tayong magtaka mga kababayan, noong si Sara po ang DepEd Secretary, napakarami pong mga ghost
student. 19,000 ghost student for almost 64 million budget. Oh, biruin mo 64 million. Gagastusan mo itong 19,000 ka estudyante na scholar daw. Ang tanong, itong 19,000 na estudyanteng scholar, walang tao, wala maskin kaluluwa, puro kwento. Walang pinagkaiba dito kay Mary Grace Piatos itong 19,000 ghost student na nabisto ni Rafi Tulfo. Kaya isa yan sa rason mga kababayan na si Rafi Tulfo, ay alam naman po nating maka-DDS talaga yan, ay ang ginawa, kinalaban na ngayon si Sara. 'Di ba? Kaya yun ang ginawa nila mga kababayan. Grabe silang kamanlilin lang. Biruin mo 19,000 ghost student. Ginastusan mula sa pera ng DepEd. Samantalang nung ichinik itong 19,000 ghost student, walang katawan, walang mukha, pero tumanggap. Sino tumanggap nun? Saan napunta tong 64 million na to? Biruin mo. Mga kababayan, biruin nyo. Kaya matindi. Sa totoo lang mga kababayan, kinakabahan po talaga ngayon ang kampo ni Sara. Continue. Dokumento. Ipinunto ang mahigit 2,000 acknowledgement receipt na nakitaan umano ng irregularidad gaya ng pirma ng isang Mary Grace Piatos. Ayan na. Na ayon sa PSA, walang record ng kapanganakan, kasal o pagkamatay. We expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyamig. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, panibagong impeachment complete naman ang hinain laban sa Vice-Presidente. Kabilang sa mga petitioners nito ang ilang individual at mga civil society at religious groups. Kabilang dito sina Kiko Aquino D, apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senator Ninoy Aquino, dating Peace Secretary Ging Deles at Father Flavio Villanueva. Kabilang sa grounds ang pag-amin umano ng bise na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Maling paggamit umano ng confidential funds at pamamahagi ng monetary gift sa mga opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Gayon din ang pagkamal ng yung sinabing namimigay, mga kababayan. Kung naalala ninyo si Gloria Mercado, ilang sobre yun. Ilang sobre yung patong-patong dun sa lamesa niya na ever since hindi niya pinagbubuksan. Kasi, mga kababayan, mga kababayan, ano daw sabi ni Dunairos, ngayon lang nalaman ang kwentong ghost student. Gusto mong makita yung sinasabing kwentong ghost student na 19,000 sa DepEd? Baka magulat ka. Ito. Pakita ko sa'yo magulat ka. 19,000 ghost student sa DepEd. Alam nyo mga DDS, gusto nyo ng ebidensya, di ba? Ito. Iniimbestigahan na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mahigit 200 milyong pisong pondo na pinababawi mula sa ilang private schools. Ang nasabing pondo ay bayad sa ilalim ng vouchers program ng DepEd. Ang problema kasi ang libu-libong benepisyaryo hindi naman matuntun. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Higit 19,000 estudyante na binigyan ng voucher ng gobyerno para makapag-enroll sa private schools ang undocumented o hindi matunton ngayon. Yan ang nadiskubre sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kahapon kaugnay ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o IGASPE program ng DepEd. Sa ilalim ng programa, aabot sa 14,000 to 22,000 pesos na voucher ang binibigay pang-enroll sa kada benepisyaryo. Tugon ito ng gobyerno sa lumulobong enrollment sa public schools. Pero tanong ni Committee Chairman Senator Win Gatchalian, paano nakalusot sa programa ang ganitong karaming undocumented students? Kita nyo, Ma'am Amelita Puso, hello po. Kita nyo, 19,000 ghost student, gagastusan mo ng 14 to 20,000.
14 to 20,000 a month. Tapos 19,000. Sabihin natin, 14 to 22,000, times mo sa 19,000. Ganun kalaki ang pera na ninakaw nila. Paano nangyari na mayroong 19,000 estudyante binigyan ng scholarship ng DepEd, samantalang nung ichinik ngayon kung saan yung 19,000, hindi mahagilap, hindi makita, hindi alam kung saan yung mga pangalan na yan. Kaya hindi na po tayo nagtataka, mga kababayan, hindi na po tayo magtataka kung bakit merong Mary Grace Piatos, merong Kokoy Villamin, merong Ricardo Uishi, merong Realme at Xiaomi, merong Dudong Barok, Dudong Bungal, Fiona, meron ding Marian Rivera, merong Chel Jugno, at kung sino-sino pa. Meron pa nga yung apelyido doon na anak ng pateteng, di ba? Meron pa nga apelyido niya, Pati, yeah? Meron pang isa, anak ng yung mga vegetable, mga gulay-gulay, tapos may team mabaho, may team gulay, may team bungal, yeah? Kaya hindi na po tayo magtaka, mga kababayan, kung bakit may mga ganyan. Yeah? Kasi ginawa na nila yan noon. Di ba? Kabisado mo na, Kent. Oo, Ma'am Maria Pipalisok, Diyos ko, sa pakatagal-tagal na pa naman yung mga pangalan na yan. Imposibleng hindi natin mamemorya. Merong Jugs di Luga, di ba? Merong Jugs di Asim. Di ba? Merong Fiona. Di ba? Ganun ang mga pangalan, mga kababayan. Ito gusto yung malaman? Kung ano yan, Mary Grace Piatos. Mga kababayan, gusto nyong malaman? Ito. Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang kahit anong record ang pinaghahanap ng Kamara na si Mary Grace Piatos kaugnay sa kinekwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President. Nakatutok si Joseph Moro. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? May sagot na ang Philippine Statistics Authority sa tanong na yan ng House Committee on Good Government kaugnay kay Mary Grace Piatos, ang isa sa mga nakapirma sa mga kanikwestyong acknowledgement receipts bilang pagtanggap ng pondo mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sa pag-check ng PSA sa kanilang records, wala raw lumabas na birth, death at marriage certificate ng isang Mary Grace Piatos. Kung makapagbibigay daw ang komite ng karagdagang impormasyon tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang nito ay pwede raw nila itong hanapin. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. Parang ganun ang nangyayari dyan. So siguro magiging next step na. Sabi ng Madlang People, napakasimple naman kasi. Bakit hindi na lang ipaliwanag ng Vice President yung akusasyon sa kanya? Actually mga kababayan, ito po yun ngayon First time po na humarap ang tagapagsalita ni Sara na si itong pangalan nito, di ko alam kung anong pangalan nitong abogado na to, mga kababayan, si Padua ba? Padua ang apelyido niyan. First time na dumalo or pumunta sa isang interview sa radio or DZMM na kung saan yan po ang tinanong ni Alvin El Chico. Pakinggan natin mga kababayan. Sino si Piat? Ano pala nun? Mary Grace. Sabi ng Madlang People, napakasimple naman kasi. Bakit hindi na lang ipaliwanag ng Vice President yung akusasyon sa kanya kung sino si Piat? Ano pala nun? Mary Grace. Yun lang naman din yun, hindi ho ba? Na hanggang ngayon, Opo, Ma'am Maria Pipalisok, tagapagsalita ni Sara yan, si Michael Pua. Ayan. So ngayon mga kababayan, pakinggan nyo po ang sinabi ni Michael Pua. So ngayon mga kababayan, ang tanong kasi dyan ni Attorney Michael Pua, ang tanong ni Alvin El Chico, bakit hindi masagot-sagot ni Vice President Sara kung sino si Mary Grace Piatos? Sabi niya, hindi ko po sure kung paano sagutin yan, pero kung matuloy man itong impeachment complaint ni Sara ngayong dalawa, hindi pa nga daw niya sure, baka may pangatlo pa. So kung matuloy man daw ito, doon na daw malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Kung kakalkalin ng Senado. Mga kababayan, kung kakalkalin ng Senado at i-forthwith. Pero kung harang-harangin na naman ito ng Senado, hindi natin malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Pero kung payagan ni Tito Sen na kalkalin ito ang sagot.
Hindi natin alam. Ano ang sagot ng depensa doon? I think, siguro parang cliche. Ayoko sanang isipin yung cliche, pero parati na kasi natin nasasabi na sa appropriate forum. No? At ito na siguro yung appropriate forum sa impeachment, kung talagang maglabasan. Kasi yung mga confidential activities, para lang masagot natin ang diretso po yung tanong. Yung mga confidential activities, meron po kasing restrictions yan sa pagde-disclose lahat-lahat sa public. Bakit? It might jeopardize yung ongoing operations, etc. In fact, under RA 3019, pinaparusahan yung pag-disclose ng confidential information to unauthorized people. No? So marahil noong mga panahon na yon ay ang pakiramdam ay hindi tama dahil baka may mga jeopardize tayo ng mga operations. Pero dito sa impeachment, kung ito man ang tamang venue, siguro may lalahad na natin kung ano. And we've been preparing for that din naman po. Ayan, mga kababayan, sinagot na mismo ni Michael Fua, mga kababayan, na kung dito sa impeachment ngayon ni Sarang Bago, kung sakali man na makalkal ito at mailahad, handa na daw silang sumagot kung ito'y tatalakayin sa Senado. So ngayon, mga kababayan, ganito po yan. Una, explain niya, nung nakaraang impeachment daw, kaya hindi daw humarap si Sara, hindi daw sinagot itong kung sino si Mary Grace Piatos kasi baka daw may mga ongoing operation dito sa confidential. Kaya nga po confidential, bawal po itong kalkalin at bawal malaman kasi confidential nga. So ngayon mga kababayan, mabubutasan kasi si Sara dito. Kasi kung ang confidential funds na yan ay ginamit niya para sa terorista, para sa kalamidad, para sa mga pumapasok na hacker sa ating bansa, meron pong kanya-kanyang budget ang ahensya ng gobyerno para tukuyin kung sino yung mga nagtangkang manghak, di ba? Ang DICT, may pondo ang DICT dyan. So, malalaman natin kung hinahack yung government website, malalaman natin kung may mga pumasok dito na mga magnanakaw o scammer sa internet, online sa Pilipinas, so may pondo po yan. So, wala pong connection dyan ang confidential fund ni Sara. So ngayon kung tatanungin natin, kaya hindi po sumagot si Sara kasi baka may mga under or ongoing operation dito sa confidential fund budget niya. So ang tanong, anong ongoing operation? Kung ang confidential fund ni Sara ng 2024 until 2025 ay ginamit para sa ongoing operation, anong klaseng operation yan? Kasi kung ginamit ito sa Intel Fund ng ongoing operation di umano. So anong operation po ito? Kasi kung gera, wala namang gera sa Pilipinas. Kung about sa teroristang nakapasok sa ating bansa, maraming teroristang nakapasok mismo, tumira pa nga ng Davao isang buwan. Bakit hindi nila nilahad kung ginamit ang confidential fund na yan? At bakit si Sara ang gagastos na confidential fund ng Davao? Inandyan naman yung mayor na si Basti na 500 million din. Na mas malaki pa sa 7 pinakamayayaman na lungsod sa Pilipinas. Yung kanyang confidential fund. Kung pagsama-samahin natin ang confidential fund sa 7 mga mayayaman na syudad sa Metro Manila, 430 million lang. Samantalang kay Baste, isang syudad lang Davao City, 535 million. So, saan nila ginamit yan? Yan ba ang tulay para makapagnakaw? Example, ang confidential fund. Kasi alam nila mga kababayan na pwede kang magnakaw sa confidential fund kasi hindi nga naman pwedeng kalkalin kasi confidential nga. Diba? So ang tanong ngayon, syempre, pera ng taong bayan yan, so kailangan ng liquidation, kailangan ng resibo. Kasi kukunin ng COA yan. Ang problema ngayon, ang COA hindi po yan tatanggap ng resibong sulat lang. Sige nga, okay ba sa COA na bibili ka ng bibili ka ng 10 pirasong shotgun na nagkakahalaga ng 10 million? Tapos ang resibo mo, notebook? 'Di ba? Mga kababayan, okay ba sa government liquidation yan? Tinatanggap ba ng gobyerno yan? Bibili ka ng 10 shotgun kasi gagamitin mo sa confidential fund? Galing yung 10 million, pambili ng 10 shotgun, tapos ang resibo mo, notebook, papel ng notebook. 'Di ba? Hindi pwede 'yon.
Kaya kailangan yung resibo mo, kung bumili ka man ng armas na 10 pirasong shotgun na nagkakahalaga ng 10 million, kailangan ang resibo doon may official receipt na merong BIR taxpayer. Kasi minsan yung iba, yung resibo nila gawang rekto lang, di ba? Naalala nyo mga kababayan, yung mga nagbibenta-benta sa Divisoria, di ba? Yung mga resibo nila gawang rekto, yung mga maninipis na kulay brown. Yung ibabaw itim, yung pangalawang litra may pink, tapos may carbon. May mga ganyan-ganyan, mga kababayan. Oo, hindi official receipt from gun store dapat, di ba? Sir Wilford Lim. Yan ang tanong ngayon. Yung kay Sara, anong pinakita nilang resibo? Pakinggan ninyo yung reaksyon ni Katunying. Kung ganun lang din pala, gagawa ka ng picking resibo, picking pangalan, picking beneficiary, bakit tinanggap ng COA? Yan ngayon, mga kababayan. Purchase or order pa lang meron ng bagong OR. Kaya nga, di ba, Ma'am Ay Malayko? Pero, kita ninyo, kita ninyo yung sa Armed Forces of the Philippines na binigyan daw nila ng 15 million galing sa confidential fund. Ang tanong, paano sila nakakuha ng resibo doon sa Armed Forces of the Philippines Youth Summit? Wala namang ginastos doon, bukod lang sa krami lang naman dyan sa may, tawag dito? Sa may unahan ng San Juan, ano ba yan? Yung sa, may tawag dyan Camp Aguinaldo. So, paano ka nakakuha ng resibo doon at 15 million ang nilagay? Tapos itinanggi ng Armed Forces, wala po kaming natanggap na ganyan. Diba? Wala po kaming nakuhang 15 million galing sa DepEd. Diba? Di alam ng mga DDS yung mga yan, Sir Kent. Oo talaga, Ma'am Rosario, Diyos ko, paano ba malaman yan yung mga bubunga yung mga DDS? Diba? Biruin nyo, alam nyo ito, take note lang mga kababayan. Nagtrabaho din po ako sa isang opisina, ako po'y encoder. Una, bago ako naging encoder, taga-print pa ako, back office ako nagtrabaho. Hanggang sa naging cashier ako ng salon. Alam ko yung mga 3605, yung mga BIR, may mga resibo lahat yan. Hindi mo pwedeng dayain yan kasi ang BIR yearling naniningil yan. Lalong-lalo na sa salon ni Boss Mike Cervera, naging cashier ako at naging representative ako ng salon ni Mike Cervera. Alam ko ang pagbayad sa BIR. Kasi bakit? Ako po'y naging cashier, ako po'y naging manager, ako din po'y naging representative ng mga salon niya. Iniikutan ko po yan, iba-ibang branches. Kaya alam ko ang tamang pagbayad ng buwis sa isang negosyo. Kaya kapag ka may magpagupit, magpariban, magpakulay ng buhok, ang resibo namin ay dapat galing konektado sa BIR. Kasi bakit? Every day na sales mo dyan, naka-liquidate yan. Kasi doon yan babasihan sa BIR yearly, pagka January. Diba? Totoo yan mga kababayan. Kaya hindi po basta-basta. Hindi po basta-basta mga kababayan na gumawa ka ng picking resibo. Kasi bakit? Every day niyan, nakasulat sa papel yan. Magbibigay ng form ang BIR. Sir, ito po yung isang notebook ng BIR. Isang taon po ito. Sa isang linggo, ilagay mo po lahat ng sales ninyo kasi weekly po ang aming total. So, yung buong total ng sales mo, together with the receipt sa resibo, i-stapler mo, tapos i-kopya mo, isulat mo dun, i-total mo kasi dito po kami magbe-base sa mga tax na kukunin namin yearly. So, nandyan na yung COA, nandyan na yung Commission on Audit, nandyan na ang BIR. So, ngayon mga kababayan, kung gagawa ka doon ng picking resibo, tapos yung isang resibo doon, hindi mo masulatan, mabablanko yun, questionable sa BIR yun. Questionable sa BIR yun. Kung isang resibo doon, blanco. Kasi napaka-imposible naman sa isang araw walang magpapagupit maskin magpalinis ng kuko. Napaka-imposible na talaga yan mga kababayan. Hindi ako naniniwala kasi I am worker of salon for almost 5 years. Hindi po pwede mga kababayan na sa isang araw walang magpapagupit. Gaano ka-inutil na yung salon na yun. Imposible walang magpapagupit sa isang araw. Kaya imposibleng walang resibong magagamit. Imposibleng walang magpagupit, walang magpalinis ng kuko, magpaputs pa. Yan ang tandaan ninyo mga kababayan. Diba? Kaya itong sa resibo ni Sara, bakit nangyari yan na pinayagan
'Di ba? Pinayagan na gumamit ng peking resibo. Lalo na yung mga salon namin dati, harap mga schools. Harap niyan paaralan. Araw-araw may magpapagupit, mga bata, mga elementary, high school, college. Araw-araw may magpa-manicure, pedicure. May magpa-ribbon, magpakulay ng buhok. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ganun po 'yun. Kaya hindi matatakasan ni Sara ito. Continue natin mga kababayan. Hindi may paliwanag na yaman at hindi pagdeklara ng buong yaman sa kanyang SALT-E. At iba pang high crimes, kabilang na ang murder at conspiracy to commit murder, kung saan isinasangkot si Vice President Duterte sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Parehong na po yung Which is totoo po mga kababayan, kasi nga sabi nga ni Arturo Las Cañas at ni Edgar Matubato, si Sara daw po ang leader ng Tukang. Kaya naku mga kababayan, delicates. Sabi ko sa inyo, natataranta po talaga mga kababayan, matataranta po ang kampo ni Sara ngayon. Ito po ang mga kababayan na natatakot na po sila. Pakinggan po natin defense team. So finally, malalabas yan. Siyempre gusto nating sagutin lahat ng yan para na doon lang natin mapapatunayan na talaga namang walang basihan yung mga batikos na katiwalian laban sa Vice President. Yun na nga, but you have to discuss it in public kasi nabulgar na sa public. So for so long a time, hindi natin nakilala alias ba yan? Sino ba yan? Tatonta. Yun, things like that, madidiscuss yan sa We understand. impeachment trial. During the course of trial. Kung uusad man siya into an impeachment trial. Kasi we don't know. Hindi pa natin alam yun We don't know, but at least as far as the defense is concerned, medyo nandun na tayo, nakafocus talaga in fact, even last year, full-blown trial. Dahil di naman natin alam kung ano maging desisyon ng Supreme Court noon. So we're really preparing for trial. But the trial will happen in the Senate. In the Senate. Hindi yan sa Kamara de Republic. Diba? The trial will happen in the Senate. So ngayon mga kababayan, malalaman na natin kung sino si Mary Grace Piatos. Naku po. Handa na daw silang sagutin kung sino yan. Naku, baka sa ngayon pa lang gumawa na yan sila ng totoong Mary Grace Piatos. At sana na talagang nakasulat dyan ay Mary Grace Piatos ay may birth certificate. Pangalawa, merong marriage contract kung kasal man yan. At merong address, merong lugar kung saan nakatira. 'Di ba? Naku mga kababayan, kung makalkal man yan kung sino si Mary Grace Piatos, at make sure na si Mary Grace Piatos ay hindi yan peking pangalan. Kasi kung magturo kayo ngayon na siya si Mary Grace Piatos pero ang layo doon sa resibo sa COA, ibig sabihin niloloko ninyo ang COA. Ibig sabihin niloloko ninyo ang BIR. Niloloko ninyo yung taong bayan. Niloloko ninyo ang gobyerno. Pwede pala kayo gumawa ng peking pangalan peking resibo Make sure na kapag kinalkal si Mary Grace Piatos, ay totoong pangalan niya na Mary Grace Piatos, ito yung mukha, ito yung address, ito yung pakapanganakan niya, ito yung edad niya, at ito yung nanay at tatay niya, na Piatos ang apelyido at Mary Grace ang pangalan. Pero kung magturo kayo dyan na hindi Mary Grace Piatos, ang totoong pangalan niya ay si Tarpulanang nangamoy ang bilat, nako, delikado yan mga kababayan. Questionable yan. Niloloko niyo ang COA. 'Di ba? Ganun yun mga kababayan. Sasagutin daw nila. Okay lang naman, walang problemang sagutin. Pero make sure na si Mary Grace Piatos ay totoong si Mary Grace Piatos. Hindi peking pangalan or lang yan, alias. Kasi mahirap mga kababayan. Ang nakalagay sa resibo ng COA, Mary Grace Piatos. Pero pag ituro ngayon ng OBP yan na alias lang yan. Di putang ina, niloloko niyo yung COA, nagbigay kayo ng pangalan doon sa resibo peke. 'Di ba? Tapos may pirma pa kinimis, Ay nako.